Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're a superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're a superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for rest of time. Jesus, Lord, my Savior, come fill me now. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault,
cannot live without you, Lord. I need you, Jesus. I need you in my life, Jesus. I need you every second of my life, Lord. Broken by the love you've given, this heart is yours. Holy, I devote my life in awe of everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? Really, there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day I'll let my little light shine. This little light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Praise the Lord sa mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Luwin, Pastor Norma, maraming salamat for this wonderful opportunity once again para makapag-share po na kabutihan po ng ating Panginoon. At higit sa lahat, salamat po sa ating pong Diyos na buhay for allowing me to stand before you. At alam ko po na excited na po tayo again na makapag-aral ng mga salita ng Panginoon. So sa pagkakataon pong ito, bago po tayo pumalaw, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin po ang ating pong mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo sa amin, na minsan pa makapag-aral ng mga salita mo. Hayaan mo ikaw po manguna po sa amin, linisin mo ang mga puso, aming mga isip, Panginoon, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa bawat isa po sa amin at papulutan po namin ng aral aming mapapakinggan ngayon. Hayaan mo ikaw lamang lang din po ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. At patuloy, O Diyos, ikaw na po bahala sa amin magmula sa umpisa hanggang sa matapos. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise God, mga kapatid. Last week we have covered part 2 po of Eli's sin regarding honoring man more than God. However, tonight, as we continue, we are going to proceed with part 3. So sa part 3 na po tayo. And it is regarding the voice we ignore is the warning we need. Now, before we proceed, I would like to ask everybody this question. Have we ever been warned more than once about something, mga kapatid? So, for example, perhaps sasabihin sa atin ng doktor, you need to change your diet. Or di kaya sabihin sa iyo ng asawa mo, you need to rest, kailangan mo magpahinga. Or sabihin sa iyo ng teacher, perhaps, we need to deal with that issue. Or otherwise, sasabihin sa atin ni pastor, we need to attend church. Or si leader, sasabihin sa atin na we need to start following instructions. At ang sasagot po natin sa mga ito, yes, we will or I will later. Brothers and sisters, dito po sa kwentong ito ni Eli ay mababasa po natin that God had already spoken to him. Kinausap na po siya ng Diyos. But unfortunately, he did not respond. Kaya as a result, nagsalita po ulit ang Diyos. But this time, through a child named Samuel. In 1 Samuel chapter 3 verses 10 to 12. Now, the Lord came and stood and called us at other times. Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. Then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. Now verse 12, in that day, sa araw na yun, I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house. Gagawin ko ang lahat ng sinabi ko against kay Eli regarding sa kanyang tahanan from beginning to end. Naniniwala po ako that God is a God who speaks sa pamamagitan po ng una-una through His Word, His Spirit, His people, and even through silence. At naniniwala din po ako na kaya po siya nagsasalita is because He loves. Nagmamahal po ang Diyos. But have we ever wondered kung ano po ang mangyayari kung yung pong kanyang boses, yung kanyang pong mga salita ay maging isang background noise na lang po? Or ano po kaya mangyayari kung yung pong mga babala po niya ay naririnig nga po natin pero hindi naman po natin ito sinusunod? Diyan po natin matatagpuan si Eli. Si Eli po is a priest with a long history, napakahaba po. Isa po siyang leader na meron pong spiritual authority. Kaya lang po, siya po ay isang tao na naging mahina o naging mapurol na po ang kanyang pakikinig sa Diyos. Kaya po siya nilagpasan ng ating Diyos. That is why God gave His word to a boy. Imagine, isa kang high priest na dapat ikaw ang makakatanggap ng salita ng Diyos. Pero sa kwentong pong ito, sa bata po ng Diyos binigay yung kanya po mga salita. At alam niyo po, the greatest danger in spiritual leadership ay hindi yung hindi na magsasalita ang Diyos, hindi po yun eh. But it is that we stop responding. Pag hindi na po tayo nagre-react sa sinasabi po ng Diyos, particularly
in his warnings. At ganito po ang nangyari kay Eli. First, God spoke to a child because the priest stopped listening. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 8, now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. Madalang po ang salita ng Diyos nung panahon nila. There was no widespread revelation, and it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, nakahiga po si Eli sa lugar niya, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, habang nakahiga po si Samuel, that the Lord called Samuel, tinawag siya ng ating Panginoon, and he answered, sagot naman siya, here I am, nandirito po ako. So, he ran to Eli and said, takbo naman si Samuel kay Eli, sabi niya, here I am, for you called me, dahil tinawag mo ko. And he said, sagot si Eli, I did not call. Lie down again, hindi kita tinawag. Sige, mahiga ka ulit. And he went and lay down. Then the Lord called yet again, tumawag ulit ang ating Panginoon, Samuel. So Samuel arose and went to Eli. Tayo ulit siya, punta ulit siya kay Eli. And said, here I am, nandirito ako, for you called me. Sagot si Samuel, he answered, I did not call. My son, lie down again, sabi ni Eli. Now, Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Then sa verse 8, and the Lord called Samuel again the third time. Tinawag ulit siya ng Panginoon sa pangatlong beses. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos was rare during that time. Madalang. Hindi dahil sa wala pong gustong sabihin po ang Diyos. Kung hindi, nang dahil sa walang nakikinig. Apparently, pag ini-ignore po natin ang conviction, ano po ang gagawin ng Diyos? He will speak through surprises. Si Eli po ay binabalaan na po ng propeta sa chapter 2. Kaya lang po, wala pong pagbabago. At yun po ang nakakalungkot. Sa kabila na siya po ay binabalaan na po, hindi pa rin nagbago. Kaya sa chapter 3, binaypas na po siya ng Diyos. Ito pong si Eli. Kaya si Samuel po ang kinausap ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na isa po sa pinakadelikadong lugar to be spiritually ay hindi lang po yung pagiging rebellious, but it is being unmoved. Ano po ibig sabihin? Pwede po tayo nasa ministry, pwede ding nasa posisyon, pwede din po tayo nakaupo and attending church, pero hindi pa rin po tayo naka-align sa boses ng Diyos, or hindi pa rin po tayo nakaayon sa tinig ng ating Panginoon. So therefore, if this is the case, when conviction stops working, hindi na gumagana ang conviction, God will use somebody or someone we did not expect to say what we have been ignoring. Gagamit ngayon siya ng ibang tao para sabihin ang isang bagay na ini-ignore or binabaliwala po natin. Kaya po tinawag po ng Diyos si Samuel na isa pong bata para sabihin ng kanyang mensahe sa isang hari who had grown numb and disengaged. So kung mapupuna po ninyo, hindi naman huminto sa pagsasalita ang Diyos. He just stopped waiting. Kanino? Doon sa mga tao who would not respond. Ano po ibig sabihin? God is a communicator. Ganyan po ang Diyos natin. He speaks to His people. Pero pag siya po ay nakikipag-usap, pero huminto po ang tao sa pakikinig, He does not stop speaking. Hindi siya matatapos magsalita, pero siya po ay magsisimulang makipag-usap sa iba. Sa 1 Samuel chapter 3, God did not speak to Eli, the seasoned high priest, but rather kinausap niya po si Samuel who was still learning to hear God's voice. Bakit? Dahil si Eli po had grown numb to conviction, unresponsive to God's prior warnings, and desensitized, or he was insensitive by spiritual apathy. Hindi na po siya interesado. Wala na pong enthusiasm.
However, these repeated warnings are mercy in motion. Bago po hinusgahan ng Diyos si Eli, He warned him twice. First, through the prophet, of course, sa 1 Samuel chapter 2, verses 27 to 36. At pangalawa, through Samuel, sa 1 Samuel chapter 3, verses 11 to 14. So dito po nagpapakita na hindi po nananatiling tahimik po ang Diyos. As He spoke again and again, na binibigyan niya po ng panahon si Eli para rumisponde. And I just want you to know that God's warnings are not threats, hindi po, but they are invitations to change. Ang problema po ay hindi po sa dahil humintog po ang Diyos na magsalita. It is that ito po si Eli stop responding. At yun po ang mabigat. Pag hindi na po tayo rumirespondi sa salita po niya at higit sa lahat sa kanya po mga babala. Now second, the message was hard but necessary. Kailangan, nararapat. Ang sabi po sa verses 11 to 14 ng 1 Samuel chapter 3, Then the Lord said to Samuel, Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. In that day, I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house, from beginning to end, magmula sa simula hanggang sa dulo. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows. Because his sons, dahil yung mga anak niya, made themselves vile, and he did not restrain them. Now verse 14, And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. So binigyan po ng Diyos si Samuel ng mabigat na sasabihin. Here, judgment is coming. Ang sabi kay Samuel ng Lord, I have told him, but he did not restrain them. Ito po yung pangalawang warning po ng Diyos. Yung una came through the prophet sa 1 Samuel chapter 2 verses 27 to 36. But still no change. So therefore, when we ignore warning signs, we become spiritually deaf. Yung mga anak po ni Eli ay patuloy na nagkakasala at alam po ni Eli ito. Kaya lang po he delayed. Narinig niya yung mga babala. But unfortunately, hindi po siya gumawa ng aksyon. That means, ang repeated disobedience numbs our conscience and deafens our soul. At sa hindi po nakakaalam, ang numbness to conviction is a slow disease. Bakit ko po sinabi? Hindi po siya naging deaf or naging numb overnight. One delayed response, one moment of silence, one decision to avoid conflict, and over time, yung kanya pong sensitivity sa boses po ng Diyos. Ano nangyari? It faded. Meron pong isang kwento regarding sa isang lalaki na nakatayo po siya sa isang CR, nagbabrush siya ng buhok niya, na hindi niya po napansin, meron po pala siyang toothpaste sa baba po niya. So tumingin siya sa salamin, but could not see clearly. Bakit? Kasi nga po, fogged up yung mirror. Punong-puno ng fog, nagmo-moist. So dumating yung asawa niya, at nasabi sa kanya, meron kang dumi sa muka. Ang sagot naman niya, tinignan ko naman sa salamin pero wala naman akong nakita. Kaya ang sabi sa kanya ng asawa niya, kaya hindi mo nakita kasi merong fog yung salamin. Kaya hindi dahil sa wala yung dumi sa mukha mo. Kung hindi, hindi mo na siya talaga makita. Ano po ibig sabihin? Ganyan po ang ginagawa ng spiritual numbness. It fogs the mirror. Ibig sabihin, gagawin pa rin po natin yung mga motions, but we stop seeing ourselves clearly. At ganyan po ang ginawa ng Diyos. Ginamit po ng Diyos si Samuel para maging salamin kay Eli. Dahil si Eli po had stopped seeing himself. Kaya nga po ang tanong sa atin, has God been warning us about sa relationship, sa mga habits, or perhaps sa leadership failure,
o sa isang compromise na nagawa natin. At ilang beses pa po kaya siya kailangan magsalita sa atin? Katulad ng isang flight alarm. Merong isang piloto who was flying a small plane. Kalahati ng biyahe nila, nagkaroon po ng warning sign na konti na lang yung gasolina nila. So, the alarm began to beep. Nagbi-beep yung alarm. Pero dahil sa nairita po yung piloto, doon sa ingay, sa beep, meron siyang inabot sa ilalim ng console, dinisconnect yung alarm. Then 10 minutes later, ano nangyari? Huminto yung makina. And the plane crashed. Ano po ibig sabihin? Hindi po siya namatay because he ran out of fuel. Namatay po siya because he ignored, or the pilot ignored the warning that tried to save him. At ganyan po ang boses ng Diyos sa atin. It is the alarm trying to keep us from crashing. Now, pangatlo, Eli heard God's word, narinig niya, and did nothing. Sa verse 18 ng 1 Samuel chapter 3, then Samuel told him everything and hid nothing from him, and he said, it is the Lord. Let him do what seems good to him. Nung sinabi po ni Samuel ang salita po ng Diyos kay Eli that his sin cannot be atoned, ano po sagot niya? It is the Lord. Let him do what seems good to him. Galing sa Diyos yan. Hayaan mong gawin niya kung anong sa tingin niyang mabuti. Kung pag-aaralan natin maigi, para bagang spiritual na spiritual. But it does not mean surrender. Hindi po ibig sabihin na sumuko na po siya sa Diyos. Kung mabubuna po ninyo, there was no repentance, there was no urgency, no fasting, not even prayer. Wala po. Yung pong kanya pong reaksyon ay napakaiksi, solemn, and passive. At dito po pinapakita yung pong spiritual status ni Eli. So sa makatuwid, ano po ang pinapakita ng response na ito ni Eli? First, yung pong resignation is not repentance. O yung pong sincere turning away from sin. Ano po ibig sabihin? Hindi na po nakipagtalo or dininay po ni Eli yung pong message. But crucially, hindi rin po siya nagrepent. Hindi rin siya nagpray or umiyak man lang out of mercy. Meaning, is a resigned acceptance of divine judgment, not a plea for forgiveness. So, tinanggap lang niya yung judgment ng ating Panginoon dahil inutos ito at hindi dahil siya ay nagsisi sa kanyang ginawa or para humingi ng tawad sa kanyang kamalian. Nakabaliktaran po nung kay King David po isa Psalms 51 na nagrepent po bitterly when confronted his sin. Second, recognition of God's sovereignty. So si Eli po acknowledges God's right to judge. Ang sabi niya, it is the Lord. Na nagpapakita po somehow ng pananampalataya. Pero hindi po sapat para hanapin ang habag ng Diyos or i-reform or baguhin ang kanyang sambahayan. Pangatlo, failure to act even after revelation. So, even pagkatapos sabihin po ni Samuel itong napakabigat na mensahe na ito, wala pong sinabi ang Bible na ito pong si Eli removing his sons or reforming temple practices. Meron po mga ilang pagkakataon or meron po mga ilang chance si Eli para umaksyon, but he still remain passive. Hindi pa rin siya kumilos. Dahil po dito, yung pong kanyang response ay nagpapakita ng isang tragic spiritual posture na resigned acceptance without repentance. Ibig sabihin, tinanggap mo na lang ang mangyayari or ang parusang galing sa Diyos, pero hindi ka nagsisi o nagbago ng puso at ugali. Sige na, tatanggapin ko na lang ang parusa. Wala na rin naman ako magagawa eh. Pero hindi mo talaga iniwan ang kasalanan o hiniling na mapatawad. Ang point, pag tayo po'y kinukonvict ng Diyos, hindi po dapat passive resignation ang reaction po natin, but it should be active. Andun yung humble repentance and reform. Merong pagsisisi at pagbabago dapat. Now,
Sa pagkakataon pong ito, assuming that ito pong response ni Eli produces 5 different tone of voice, what could be the possible tone of voice that no repentance came from him? Sabi niya, it is the Lord, let him do what seems good to him. So dito po, ma-identify po natin at least 5 possible na tones. Unang-una, yung pong reverent submission or yung humble acceptance. So ito po, you are sincerely acknowledging something correction or without pride, defensiveness, or resistance. So ang pinakatono nito, tahimik, respectful, acknowledging God's justice, meaning God is holy. His judgment is right. So ito pong tono na ito ay pwedeng maging righteous, pwede. Kapag sinundan po ng repentance. Kaya lang po, wala pong pinakita si Eli na ganon. So in this case, it sounds resigned but not transformative. Tinanggap lang niya, pero walang pagbabago. Second tone, bitter resentment or yung pong quiet bitterness. Tahimik, ngunit may hinanakit o sama ng loob sa puso. Ang tone niya, quiet but clenched. Internally angry, spoken in a low, controlled voice. Perhaps meron pong clenched teeth, yung pong nakaganon niyang ngipin. Parang nanggigigil. Or mabigat yung puso. Para bagang submissive, pero punong-puno ng inward frustration or unresolved anger patungo sa Diyos. Meaning, fine, let God do what He wants. Hindi na ako makikipagtalo sa Kanya, pero hindi rin ako mapapayapa or komportable sa ganitong desisyon. Perhaps isa po ito sa explanation kung bakit hindi po umaksyon si Eli. Now, meanwhile, punta po tayo sa pangatlong tone ng voice. Detached indifference o yung pong cold apathy. Ibig sabihin, ang kawalan po ng malasakit or concern sa nangyari. Ang tono po nito, emotionless, flat, uninterested. So, it is spoken in a flat, emotionless voice. Ito pong tone na ito ay nagre-reflect sa isang puso na spiritually numb, no longer stirred by conviction, fear, or even hope. Ito yung boses ng kung sino man na magsasabi ng mga tamang salita, pero wala naman nang pong siyang nararamdaman. Ibig sabihin para sa kanya, whatever happens, happens. Pang-apat na tone, stoic leadership o yung pong false strength. So, nagpapakita na malakas ka, pero ang totoo ay may takot o kahinaan sa kanyang kalooban. Ang tone, firm, self-controlled, emotion hidden, nakatago ang emosyon. Ibig sabihin, I'll take it like a man. So, appear strong, but still lacks brokenness before God. Ibig sabihin, para bagang ang lakas, matibay, hindi natitinag, pero wala pa rin yung pagiging durug sa harapan ng Diyos. Now, fifth tone, resigned acceptance, passive fatalism. Wala na tayong magagawa na attitude, lack of initiative to act for change. Ang tono nito, sighing, defeated, indifferent, nagsasay siya, ibig sabihin, ganun po. So, what's the point? God will do what He wants. Wala naman ako magagawa dyan. This is the most likely tone that reflects to no repentance. Alam ni Eli kung ano po ang darating, pero wala siyang ginawang effort to change or intercede. Sumuko siya sa judgment ng Diyos, yes, pero hindi po siya sumuko sa habag ng Diyos. Ito po yung tono na sino man who feels na sobrang late na, huli na, para subukan, which is very tragic. Bakit? Because God often responds to repentance, kahit na huli na. Ibig sabihin, God is not just looking for resignation, but rather He is looking for repentance. Yun ang hinahanap ng Diyos eh. So dito po tinuturo sa atin ni Eli na ang spiritual passivity ay pwedeng magmukhang mapagpakumbaba, pwedeng magmukhang humble, pero ang totoo, wala pa din po yung totoong pagsisisi at pagbabago.
Meaning, it shows no desire for change, just surrender to consequences. It is spiritually numb, not humble, just passive. So sa madaling sabi, ito po yung 5 possible tones na response ni Eli. At kung ako po ang tatanungin po ninyo, kung ano pong tone ang ginamit niya, I think it was really resigned, acceptance pa rin po. Bakit? Dahil doon po sa sinabi sa kanya na mensahe ni Samuel that his sin will not be atoned. Now, meanwhile, allow me to share a story about the disconnected smoke alarm. Meron po isang lalaki na nag-install ng smoke detector sa kitchen niya. Every time na nagluluto siya, tumutunog po ito. Kaya ang nangyari na frustrate siya, tinanggal niya yung battery. Ang problema, weeks later, nagkaroon ng totoong sunog habang natutulog siya. So wala pong tunog and no escape. Wala pong problema sa alarm. Ang problema ay yung pong reaksyon niya sa warning. Ganyan po ang nangyari kay Eli as he disconnected the alarm of God's voice. And fire came. Ano po ibig sabihin? The longer we wait, the harder the fall. Kaya po ang sabi ng Diyos kay Eli sa verse 13, "For I have told him." Sinabi ko sa kanya. Hindi po bumagsak si Eli suddenly, but he fell gradually. One ignored warning at a time. One delayed decision at a time. One postponed act of obedience at a time. And truth be told, ang delayed obedience is disobedience pa rin sa harapan ng Diyos. The question is not whether God is speaking. Hindi po yun ang tanong. Kundi ang tanong is, will we finally respond? Remember, God speaks through others to call us back. Hindi para itulak tayo palayo sa Kanya. Even when God bypasses us, hindi po ibig sabihin ay nire-reject po tayo ng Diyos. But it is a rescue. Sinasagip niya po tayo dahil alam niya na palubog tayo ng palubog. Kaya yung pong pakikipag-usap ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel ay hindi po para pahiyain po si Eli, kundi para iligtas po siya. Brothers and sisters, kapag ang Diyos po ay gumagamit po ng ibang tao para sabihin sa atin kung ano yung dapat nating marinig na galing po sa Kanya, ibig sabihin po nito ay senyales po ng Kanyang habag na patuloy tayong inaabot, nire-reach out tayo ng mercy niya at senyales po yan na mahal po tayo ng Diyos at ayaw niya po tayong mapahamak. Pero pag ito po ay binaliwala po natin, ulit, maaaring yung susunod na sasabihin niya ay hindi na po babala. It may be a verdict at yun po ang mabigat. Once pinawalang bahala po natin yung mga babala niya, malamang sa malamang ang kasunod ay hindi na po warning. But may become a judgment as if we are digging our own grave. Kasi po ayaw natin makinig sa babala ng Diyos. That is why tanungin natin ang ating po mga sarili. Have we brushed off the voice of conviction too many times? Or ano po yung isang bagay that God has been pressing on our hearts na gawin or itigil po natin? Or ano pong boses yung pinatahimik natin dahil hindi na po tayo naging komportable? Ano pong mensahe ang narinig natin na maraming beses na naging background noise na lang sa pandinig natin? Kailan po makakasagot po niyan? Alam niyo po, every ignored warning makes it harder to hear the next one. If we are brushing off the Word of God week after week after week, while our spirits grow numb, pagka Diyos po ay binabalaan tayo pagdating sa kasalanan, sa relationship, sa pride, sa bitterness, sa compromise, pirmi nga sinasabi natin, I'll deal with it later. If we are disconnected from conviction, always remember, delayed obedience is disobedience. And repeated neglect leads to spiritual deafness.
That is why ngayong gabing ito po yung pagkakataon to break the silence and respond. Ang sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 15, while it is said today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So at this moment, God is asking everyone, lahat po tayo, pati ako, will we respond before the fire comes? Will we return to a sensitive spirit? So if you think God is talking to you right now, wag na po nating intayin susunod na linggo. Wag na natin hayaan yung pride to keep us where conviction is trying to save us. So sa pagkakataon pong ito, can everyone join me in prayer? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, sa oras pong ito, kami po'y nagpapasalamat sa mga salita mo. Kung kami po'y naging mabagal sa pagsunod, or we have delayed, deflected, and disconnected sa mga tinig mo, sa boses mo, pero ngayong araw na ito, kami po'y humihingi ng tawad sa inyo. Please reconnect us, reconnect our hearts to your alarm. Let us feel again. Let us hear again. Let us respond again so that judgment passes by and mercy reigns in our life. Kaya magmula po sa araw na ito, tulungan mo po kami na wag na pong manatili na tahimik sa mga boses mo. Wag na po kami manatili na magpatagal-tagal pa sa pagsunod sa iyo. At wag na rin po kami manatili to treat conviction like a nuisance. From now on po, tulungan mo kami to respond to your voice. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord mga kapatid. So lagi po natin pakatatandaan not to ignore the voice of the Lord. Because the voice we ignore is the warning we need. Meanwhile, to all our first-time viewers, ngayon po ay napakinggan po natin na kahalagahan po ng pakikinig po sa boses ng Diyos, lalo na po sa Kanya po mga babala sa atin, na napakahalaga sa ating lahat. Lalo na po sa inyo po mga first na nakapakinig. Napakahalaga po na pakinggan, paniwalaan, at hindi lang po basta pakinggan at paniwalaan ang mga salita niya, kundi dapat ito po'y sinusunod po natin. Lalo na po pagdating po sa gospel of salvation, na kailangan po natin paniwalaan para tayo po ay maligtas. Now, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Pag sinabi nating salvation, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, yung death, burial, resurrection ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Wag tayo po ba'y nanampalataya, naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok o hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed.
Ibig sabihin, pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Sa paano pong paraan? By applying it to ourselves. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to confess our sins at naniniwala po ko kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, ang dami mo mali, mabibigat na kasalanan, but for as long as there is that genuine repentance sa ating po mga puso, dahil dyan po nakatingin ang ating Panginoon, hindi po siya interesado sa nakalipas po natin, sa nakaraan po natin, sa mga kasalanan po natin, kundi ang tinitignan niya po yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, once nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ay babautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-aalis po ng ating mga kasalanan. And at gayon din mga kapatid, yan pong tubig niya symbolizes the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Kaya po napakahalaga na tayo po magpabautismo in the name of Jesus Christ. Yan po yung pangalawang step. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa din yan sa harapan ng Panginoon. Kung minsan, pinipilit natin magbago 1, 2 buwan sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati, tapos pipilitin na naman natin magbago, tapos babalik na naman sa dati, pabalik-balik lang. Mapupuna po ninyo, hindi ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Na nandun habang binabanggit nyo po ang mga salitang ito, ang panalangin ito, andun yung taos puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon at nagsisisi po tayo sa ating po mga kasalanan. Sige po, please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions.
So mga kapatid, next week, itutuloy po natin ang pang part 4 na po tayo. Huwag po kayong mawawala as we are going to talk about when the glory departs. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tiwala ka lang. Kumapit ka lang sa salita ng Diyos. Persevere in this silence. Sasagot ang Panginoon. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought